Good morning mga farmers. Isang napakagandang araw sa inyong lahat. Isa na naman inspiring video ang aking ipapakita sa inyong lahat. At hindi lang yun, dito sa videos na ito makikita nyo ang iba pang mga organic na hindi nyo pa nakikita sa iba nating mga video. Habang kayo nanonood, obserbahan nyo yung ating video kung kaya nyo bang gawin. Kung sa tingin nyo ay madali lang, sigurado may posibilidad na umangat ka o kumita sa pag-aalaga ng mga heritage chicken. Sa una kong mga video, palagi kong sinasabi, magtanim tayo ng maraming saging kasi alternative yan na pagkain ng ating mga alagang manok. Ito naman, ito yung tanim na maramais. Hinahalo natin yan, minimix para magkaroon ng magandang supply na vitamin yung ating mga alagang manok. Kailangan tapusin nyo panoorin ang videos na ito dahil napakaraming mga organic na patuka ang aking ipapakita ngayon sa videos na ito. Ang iyong nakikita ay mano-mano nating ini-slice ang ating mga organic na pagkain. Pero mas maganda kung mayroon tayong shredder na ginagamit. Mura lang naman ang mga shredder machine na mabibili natin sa mga online. Pagkatapos nating i-slice, mikos-mikos na yan mga ka-farmers. Lagyan ng konting tubig, lagyan ng molasses, or ano pang vitamin na gusto nyong ibigay sa inyong mga alaga. Pagkatapos, ganito lang kasimple, ibigay na direct sa ating mga alagang decal brown. Makikita nyo naman kung gaano sila ka-excited sa ating mga organic na patuka. Araw-araw natin ginagawa, kaya favorite na nila yan. Maraming ka-farmers ang nagplaplanong pumasok sa farming business. Especially yung mga nagtatrabaho, magre-retire at mga OFW na gustong mag-for-good sa Pilipinas. Ano ang iyong mga rason na gusto nyong pasukin ang for-good business? Pwede nyong i-comment sa ating comment section. Ito naman mga ka-farmers, ito yung talbos na atin nakuha doon sa kabilang bakuran. Ganyan din sila ka-excited. Ganado silang kumain ng mga forage o mga dahon-dahon na ating nakukuha sa ating backyard farm. At pagdating naman sa kanilang itlog, siguradong quality dahil sa ating mga organic na pinapakain. At nang unang mga buwan, nagtanim tayo nito. Sino ba ang nakakakilala nito? Kung mayroon nakakakilala, pwede niyong i-comment sa comment section. Kaya sinasabi ko sa inyo, napakaraming mixture ng ating mga pagkain yung ating bibigay ngayon sa ating mga alaga. Halo-halo, para siksik liglig umaapaw yung ating mga informasyon na isinishare sa inyo. Para sa mga baguhan pa lamang, halina at mag-subscribe sa ating YouTube channel at marami pa tayong pag-uusapan about sa pag-aalaga ng manok, pag-aalaga ng pabo at iba pa natin mga livestock na nandito sa ating backyard farm. Ang patuka na ito, isa rin ito sa mga favorite nila na pagkain. Lakas nilang kumain pag ganito ang mixture ng ating organic na ibinibigay sa ating mga alaga. At pagkatapos ng mga almost 30 minutes, ito na yung resulta ng kanilang patukaan. Wala na mga ka-farmers, ubos. At ang susunod natin ibibigay, i-comment nyo kung anong pangalan sa inyong mga lugar. Napakarami ito sa ating mga probinsya. Binigti lang natin, ibinitay. Kasi ito na yung last na buhay niya. Kasi within 30 minutes, ubos ang mga dahon na ito. Ganyan yung resulta. Sa unang mga taon, marami talaga tayong saging na itinanim para magsilbing alternative na pagkain ng ating mga alagang manok. Hindi lang sa manok, pati na rin sa tao at para sa ating mga native na mga baboy na mayroon tayo dito. Sa pag-aalaga ng ganitong livestock, nadepende lang sa'yo kung gaano ka kadiskarte. Kung mas madiskarte ka, mas maganda ang inyong kitaan. Pero kung aasa ka lang sa feeds, asahan mo mas maliit ang iyong kikitain. Sa farming business ka-farmers, hindi lang kita ang ating binibilang. Binibilang natin kung paano tayo or gaano tayo nag-i-enjoy dito sa ating farm. Kita nyo naman, ubos ang saging na ating binigay. Ngayon naman, halos ito ang pinakamin na pinagkukunan natin ng alternative na pagkain dahil sa bilis ng pagdami ng ating azula. Ano nga ba yung ating ginagamit dito? Ang kailangan lang natin, hollow blocks, lupa, at syempre yung ating lining pan. Kung kayo ay gumagamit ng Marayuma pan, masyadong mahal mga ka-farmers, gamit po tayo ng lining pan
mas mura, matibay din naman. At kailangan lagyan natin ng net sa itaas para mabawas-bawasan yung init, yung direktang araw na pupunta sa ating azola para manatiling green na green yung ating azola at healthy. At pagkalipas ng 3 to 4 weeks, ito na yung ating azola. Ready to harvest na. Ayan na yung ibibigay natin sa ating mga alaga. At sa pagbibigay natin sa ating mga alagang manok sa ating azola, depende na lang sa inyo kung ano yung mga vitamins na inyong magustong ihalo sa inyong azola. Kitang-kita po kung gaano kalakas kumain ng azola yung ating mga alaga. Unlimited saging yan sila mga kaparmers. Kaya sinasabi ko sa inyo, damihan nyo yung pagtanim nyo yung saging. Mas mainam kung mayroon tayong lupain. Mas swerte kayo kung mayroon kayong malawak na lupa. Pwede kayong makapagtanim ng mga madre de agua, mulberry at iba-iba pang mga organic na pagkain katulad na rin ng malunggay. Mga kaparmers, napakalaking tulong yan kung kayo ay mag-i-start sa farming business. Hindi lang sa pagkain sa manok, all around yan mga kaparmers. Pagkain sa pabo, pagkain sa ating mga native na baboy, at iba pang mga livestock na pwede natin halagaan. At syempre, hindi lang sa livestock, pati na rin sa tao. Pilipinong-Pilipino yung mga manok mga kaparmers. Kita nyo naman, isang piraso na lang, hindi pa kinain. At itong susunod natin ipapakita. Sino ba ang hindi nakakilala nito? Rich kid ka kung hindi ka nakakilala nito. Ito po ay tinatawag na tambis ang lalaki. Sa una, hindi ko alam kinakain pala ng ating mga alagang manok. Nakita ko kasi may nahulog kinain nila. Sinubukan kong ipakain sa kanila. Naging favorite na nila. Kita nyo naman, ang lakas kumain. Kaya sa farming business, mahina ka kung hindi ka makakahanap ng mga organic na pagkain. Dahil sa ating backyard farm, sa ating probinsya, napakarami mga kaparmers, mahina lang tayong dumiskarte. Sa una, wala din akong kaalam-alam. Pero patagal ng patagal, nag-i-explore po ako. Nag-i-experiment po ako kung pwede ipakain sa ating mga alaga. Ngayon, silipin natin kung gaano ka-healthy yung egg yolk ng ating mga brown egg. Wow! Sino ba ang hindi mapapabili kung ganyang kahilti yung ating produkto? Yung ating mga kapitbahay, yung ating mga marites na kapitbahay, pag nakita ang video na ito, talagang ichichismis nila sa kanilang mga kaibigan at mapapabili yan kasi magpapasikatan yan. Ganon yun mga kaparmers eh. At yung ating eggshell ng ating mga itlog na niloloto, pwede nating itabi dahil yan po ay gagawin natin na panghalo sa ating mga feed. Dahil ito ay nakakatulong upang maging makapal ang eggshell ng mga itlog na pinoproduce ng ating mga alagang manok. Dahil maganda ang calcium content nito na siyang nagpapatibay o nagpapakapal ng mga itlog ng ating mga alaga. Kaya walang tapon mga kaparmers, diskarte lang. At ang naging mixture natin ngayon, azola, 30% na feeds, at yung ating eggshell. Hindi ibig sabihin na napakarami tayo nakukuha ng mga patuka na organic feed dito sa ating backyard farm. Hindi na tayo nagbibigay ng commercial feeds. Dapat po tayong magbigay din ng commercial feeds para manatiling healthy at mataba yung ating mga alagang manok. Kaya ang nangyayari, 30% commercial feed, 70% na organic na patuka yung ating ibinibigay. Napakalaking tulong na yan mga kaparmers, yung ating pagbibigay ng organic na pagkain. Dahil kung pure na pagkain na commercial feeds ang ating ibibigay, napakamahal ng commercial feeds ngayon at siguradong agribit lang ang malaki ang kikitain. At tayong mga farmers, kawawa, maliit lang yung sa atin. Kaya ang kailangan natin gawin, dumiskarte. Kaya para sa ating mga baguhan pa lang sa farming business, sa mga nagplaplano pa lang, kung ikaw ay bago pa sa larangan ng pag-aalaga ng heritage chicken, kailangan mong maging masipag para sigurado ang inyong kikitain. Kasi sa una kong video, sinabi ko, marami na rin ang nag-alaga ng heritage chicken na sumurrender, iniwan, bininta, at bumalik sa trabaho. Para hindi tayo matulad sa kanila, gawin po natin yung part natin, maging masipag po tayo. Pag tayo ay umasinso na, dahan-dahan po tayong mag-upgrade. Ganun lang yun mga kaparmers. Kailangan pag-aralan po natin ng maayos yung ating ginagawa. Kailangan mahal po natin yung ating ginagawa.
Dahil dito sa farming business, hindi lang kita ang binibilang. Kasi sa bawat natututunan mo, kabilang yan sa inyong pag-asinso. Itong ibinigay natin na sa ating alagang manok mga kaparmers. Kung makikita nyo sa mga probinsya, kinakain ito mga kaparmers, yung parang pipinong maliliit, yung ihalas na pipino, yung native. Makikita nyo sa inyong mga bakuran, meron yan mga kaparmers tumutubo. Pwede rin yan ipakain sa ating mga alagang manok. Ayan po yan mga kaparmers. Maraming nakakakilala nito. Iwan ko lang kung anong tawag sa inyo. Para siyang pipinong maliliit. At pagdating naman sa pangingitlog, kailangan may respeto, dapat nakapila. Pero ito mga kaparmers, yung mga iba, sabay-sabay na silang nangingitlog. Bumabawi na sila sa atin mga kaparmers. Kung tayo ay nagpakahirap para makapagbigay ng pagkain na masarap sa kanila, ngayon naman, gagawa sila ng itlog para tayo ay magkaroon ng pera mga kaparmers. Ganun lang po yun. Kung ano yung binigay natin sa kanila, yun din yung ibabalik sa atin. Kasi ang manok mga kaparmers, pag gutom yan, hindi sakto ang pagkain, hindi maganda ang produce ng kanilang mga itlog. Pag masarap, maganda yung kanilang kain, matataba yung ating mga manok, maganda yung ipinoproduce nilang mga itlog. So ayun lang mga kaparmers, medyo marami-rami na yung ating pinagkwentuhan. Baka makalimutan nyo kung sobrang dadamihan ko pa. Kaya hanggang dito na lang muna. Kahit sobrang busy natin, ginagawa natin ang paraan para makapag-share ng video sa inyo. Kaya kung bago ka pa lang napadaan sa ating YouTube channel, kailangan ko ang inyong pag-subscribe. At maaari nyo ring i-share yung aking video sa inyong YouTube channel. At paki-like na rin and comment para marami pang tao ang makakita sa ating video at ma-inspire. At pagdating naman dito mga kaparmers, itong isang to medyo pasaway. Gustong tumakas sa labas. Pag tumakas ka sa labas, baka gawin kang tinula ng kapitbahay. So ayan lang mga kaparmers, babay muna sa inyong lahat. God bless. Sana po ay na-inspire kayo sa ating munting kaalaman na ibinahagi sa inyo. Kaway-kaway and maraming salamat sa pagsama niyo sa akin.